Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga kwentong kikiligin kayo sa kilabot at magpapaisip kung anong totoo at anong hindi. Ngayong gabi, isang nakakakilabot na kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Isa itong kwento ng isang ordinaryong biyahe na naging bangungot sa isang tricycle driver. Sabi nga nila, hindi lahat ng pasahero ay dapat isakay, lalo na kung hating gabi na malamig ang hangin at may mga nilalang na gumagala sa dilim. Kaya mga ka-amazing, humanda na kayo dahil sisimulan na natin ang kwentong ito na pinamagatang Panggabing Pasahero. Alas 12 na ng gabi sa bayan ng San Roque, isang tahimik ngunit kilalang baryo sa kabundukan ng Quezon Province. Malamig ang simoy ng hangin, halos walang tao sa kalsada at tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Sa tabi ng waiting shed malapit sa sementeryo, nakaparada ang tricycle ni Mang Lando, isang 52 anyos na driver na sanay sa biyaheng gabi. Isa pa siguro, sabi niya sa sarili habang hinihigop ang natitirang laman ng kanyang kape sa styro cup. Pagod na siya pero kailangan ng dagdag na kita. 2 anak ang pinag-aaral at may sakit ang kanyang misis. Biglang may humintong anino sa harap niya. "Kuya, paakyat po ng Sitio Luntian." Mahina ngunit malinaw ang boses ng isang babae sa ilalim ng ilaw ng poste. Napansin niyang basa ng pawis ang noo ng babae. Dama ang lamig pero tila para itong kakagaling lang sa takbuhan. Nakamahabang palda ito at kulay puti ang blouse at may dalang maliit na bag. Hindi na siya nagtanong, "Pa, sige, sakay na po ma'am. Tahimik ang biyahe paakyat." Paliko-liko ang daan at ang mga ilaw ng tricycle ay unti-unting lumulubog sa dilim habang lumalayo sila sa kabihasnan. Sa side mirror, pasulyap-sulyap si Mang Lando sa pasahero. Nakayuko, ito hindi umiimik. Sa gitna ng katahimikan, may naramdaman siyang kakaiba. Parang ang likod ng kanyang leeg ay kinilabutan. Tiningnan niya muli ang salamin. Wala siyang nakitang anino ng babae. Napakapit siya sa manibela. "Naku po!" bulong niya. Pagharap niya, napansin niyang may mga patak ng dugo sa gilid ng upuang kinauupuan ng babae. Dahan-dahan siyang lumingon, pabalik nang biglang ngumiti ang babae. Ngiting may pangil at ang mga matay mapupula. May dugo sa gilid ng kanyang bibig. "Salamat sa pagsakay, Kuya Lando." Sabi nito sabay dampot sa kanyang balikat. Halos mapapreno siya bigla, pero hindi niya magawang tumigil. Parang napako ang kanyang mga paa sa pedal. Biglang kumislap ang headlights ng kasalubong na motor. Napalingon siya at sa isang iglap nawala ang babae. Huminto siya sa gitna ng kalsada, habol hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Putangina! Anong yon? Hindi pa siya nakaka-recover. May kumatok sa likod ng tricycle. Paglingon niya, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang naroon. Tila normal na tao. "Kuya, sakay po. Paeskinita ang store ninyo." Agad siyang napao para makaalis lang sa lugar. Pero habang bumibiyahe, naramdaman niyang parang may kakaiba rin sa lalaking ito. Hindi ito humihinga ng normal. Parang wala ring anino. At sa rearview mirror, nakita niyang duguan ng sapatos nito. "Kuya Lando,
Bulong ng lalaki. Gusto mo bang malaman kung nasaan na si Elsa? Elsa? Tanong niya, kinilabutan sa narinig. Elsa ang pangalan ng kanyang bunsong anak. Oo, kanina lang siya dinala ng kasama ko sa Sitio Luntian. Biglang napreno si Mang Lando. Paglingon niya sa likod, wala na ang lalaki. Sumigaw siya. Napaluhod sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang totoo at kung anong nilalang ang kanyang mga nasasakyan. Sa kakahuyan, may marahang yabag. 3 anino ang papalapit. May isa na parang babae, isa na parang bata, at isa na parang hayop ang anyo. Nakangiti silang lahat. Sa likod ni Mang Lando, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng sidecar. At may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Kuya Lando, hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon. Pero malinaw niyang narinig ang tinig pamilyar, parang boses ni Elsa. Dahan-dahan siyang lumingon, walang tao. Wala rin ang 3 anino. Ang paligid ay muling binalot ng katahimikan. Sumakay muli si Mang Lando sa tricycle. Nanginginig ang mga kamay. Pinilit niyang paandarin ang makina. 1, 2, 3 pihit. Ayaw umandar. Nagsisimula na siyang pawisan kahit malamig ang hangin. Sa ika-4 na subok, biglang nagliyab ang headlight at tumunog ang makina. Makauwi na nga lang habang binabaybay niya ang daan pabalik ng bayan, napansin niyang mas kumakapal ang ulap at usok sa paligid. Hindi na niya makita ang direksyon. Parang hindi na siya bumababa sa bundok. Parang paikot-ikot lang siya sa iisang lugar. Sa pangatlong liko, may bumungad na ilaw sa malayo. Maliit na kubo, may isang kandilang nakasindi sa bintana. Huminto siya. May pag-asa siyang humingi ng tulong. Bumaba siya at lumapit sa kubo. Tao po, pasensya na. Naligaw po ata ako. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang sumilip. Kulubot ang balat, mahaba ang buhok at nakasuot ng pulang saya. Alam kong darating ka, Lando. Anito? Ha? Paano niyo po? Pasok ka muna. Delikado sa labas. Napilitan siyang pumasok. Sa loob ng kubo ay may altar na punong-puno ng lumang larawan. Mga batang may itim na mata, mga babaeng nakangiti habang may dugong tumutulo sa ilong, at mga aninong nakatayo sa likod ng puno. Anong lugar po ba ito? Hindi mo na matatakasan. Nasa gitna ka ng hangganan, Lando, ng mga buhay at ng mga hindi na. Nanlamig ang kanyang katawan. Nasaan si Elsa? Tinuro ng matanda ang likuran ng altar. Nasa kabilang dulo, pero hindi mo siya mararating kung hindi mo haharapin ang kinakatakutan mo. Napaatras siya. Anong ibig niyong sabihin? Ang pasahero mong babae, ang ngumingiti sa dilim, siya ang nagbabantay sa anak mo ngayon. Pinuntahan ka niya hindi para sumakay, kundi para kunin ka. Biglang may malakas na lagabog sa bubong ng kubo. Sinundan ng hagikik ng bata at isang halakhak ng babae. Hindi na ako babalik sa tricycle, sabi ni Mang Lando nanginginig. Kung ganon, dito ka na, tugon ng matanda. Marami-rami na rin kaming ganyan. Mga driver, naglalako, delivery. Akala nila simpleng pasahero lang. Kumurap si Lando at sa bawat kisap mata ay tila lumalabo ang paligid. Ang dingding ng kubo ay naging mga kahoy na nabubulok. Ang sahig ay naging lupa na may bakas ng mga kuko at kalmot. Sa sulok, may pares ng mata na unti-unting lumalapit. Elsa, sigaw ni Lando. Hindi mo siya mahahabol, Lando. Pero maaari,
kang magpalit ng papel. Naglakad palapit ang matanda, sabay abot ng maliit na lampara. Kung gusto mong makita ang anak mo, magbantay ka. Sa kalsada, maghintay ka ng driver. Tulad mo, isang sakay lang, kapalit ng isang kaluluwa. Hindi ako. Bago pa siya makatapos, may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kubo. Nawalan siya ng malay. Pagdilat ng kanyang mata, nasa loob na siya ng tricycle. Nakaandar na ito at maliwanag ang paligid. Walang ulan, walang usok. May nakasakay na ulit. Kuya, Sitio Luntian ulit. Lumingon siya. Babae, pawisan, puti ang kasuotan. Pero ngayon, si Lando ang hindi nagbabalik ng anino. Sa kanyang ngiti, sumungaw ang bagong hanay ng pangil. At sa likod ng tricycle, nakasilip si Elsa, nakangiti rin, pero ang mga matay wala ng buhay. Tumakbo ang tricycle ni Mang Lando sa lumang daan ng Sitio Luntian. Walang ibang sasakyan, walang ilaw sa paligid, kundi ang nag-iisang headlight ng kanyang tricycle. Tahimik ang pasahero sa likod, nakayuko, gaya ng una niyang nakita. Ngunit ngayong siya na ang bagong driver. Dama niya ang mga mata ng babae, hindi lang nakamasid, kundi tumatago sa kanyang pagkatao. Sa bawat ikot ng gulong, para bang humihigop ng lakas ang daan. May mga aninong sumusulpot sa gilid ng kalsada. Mga batang wala ang kalahati ng mukha. Matandang may leeg na pilipit at isang lalaki na hinahabol ng sariling anino. Lahat sila dumarating para sumakay. Pero hindi niya pinapahinto ang tricycle. Alam niyang isa lang ang kailangan. Kuya, bulong ng pasahero, malapit na tayo. Baka gusto mong kumain muna. Hindi siya sumagot. Sa gilid ng kanyang paningin, unti-unting nagbabago ang anyo ng babae. Ang buhok ay humahaba at pumupulupot sa bakal ng sidecar. Ang mga kamay nito ay hindi na tao, mahaba ang kuko at parang balat ng napatay na hayop. Bigla siyang nilingon ni Lando. Nasaan si Elsa? Ngumiti ang babae. Buhay pa siya sa ngayon. Pero kung di mo ko madadala sa pinanggalingan ko, baka hindi na rin siya magising bukas. Anong kailangan mo? Kaluluwa. Isa lang. Hindi sa akin. Sa iba. Palitan mo ang marka mo. Napahinto si Mang Lando sa gitna ng daan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga uwak sa itaas. Ang hangin ay nagbago ng amoy. Parang dugot insenso ang halimuyak sa paligid. Mula sa kawalan, may lumitaw na jeep. Luma, kalawangin at walang plaka. Sa loob, puno ng pasaherong mukhang pagod, pawisan at tahimik. Parang hindi nila alam kung saan sila papunta. Biglang humakbang palabas ng tricycle si Lando. Hininto niya ang jeep. Boss, makikisabay sana ako pa main road, aniya. Pinagmasdan siya ng driver. Mataas, payat, may piring ang mata at parang di humihinga. Sige, sagot nito. Pero once na sumakay ka, hindi ka na bababa hanggang may pumalit. Tumango si Lando. Alam niyang ito na ang kapalit. Isa lang ang kailangang maligtas. Habang papasakay siya sa jeep, tiningnan niya ang tricycle. Ang babae nakaupo pa rin, nakangisi, at sa tabi nito ay si Elsa. Nakapikit, tila natutulog. Pero unti-unting bumabalik ang kulay ng kanyang balat. Pumasok si Lando sa jeep. Umupo sa gitna ng mga pasaherong hindi gumagalaw. Ang pinto ng jeep ay kusa ng sumara. Pagandar ng sasakyan, napansin niyang wala itong gulong. Lumulutang ito sa ere, dumadaan sa mga lugar na hindi niya kilala. Mga lumang simbahan, abandonadong
Iskinita, tulay na wala sa mapa. Sa bawat hintuan, may isang sumasakay. Mga nilalang na nakatayo sa dilim. Babae na may 5 mata, lalaking umiiyak ng itim na dugo, at isang batang may mga kuko sa mata. "Hanggang kailan ako dito?" tanong ni Lando sa driver. Hanggang sa may magdesisyong sumakay sa tricycle, nang lumingon siya muli, wala na ang mundo. Ang jeep ay lumulutang na sa itim na espasyo. Sa likod ng kanyang upuan, may pamilyar na boses na bumulong. "Salamat, Papa." Boses ni Elsa. Ngunit sa kabila ng kanyang kaligayahan, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may tanikala na pumulupot sa kanyang puso. Sa Sitio Luntian, muling nakita ang tricycle sa tapat ng lumang waiting shed. Sa likod nito, isang matandang babae ang huminto. "Paakyat po, kuya." Walang sumagot. Pero bumukas ang pinto ng sidecar. At sa loob, isang lalaking nakayuko ang nakaupo. Wala ng mata at ang katawan ay tila usok na lang. Hawak nito ang manibela. Muli, umandar ang tricycle. Paakyat, paikot, papunta sa lugar kung saan ang mga pasahero ay hindi na bumababa. Sa baryo ng San Roque, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan. Araw-araw ay may mga nawawalang driver, pasahero, at minsan pa'y buong pamilya. Lahat sila huling nakitang sumakay o lumapit sa isang tricycle na may lumang numero sa harapan, Trike Gioca 17, at may isang driver na hindi lumilingon, laging nakayuko at tila walang anino. Isang gabi, si Tonyo, isang bagong driver na lumipat mula sa Maynila, ay namamasada sa rutang malapit sa Sitio Luntian. Ipinagbawal na sa kanilang ruta ang dumaan doon tuwing hating gabi. Pero dahil kaunti na ang pasahero, nilakasan niya ang loob. Habang papalapit sa dating waiting shed, napansin niyang may isang babae roon. Maputla, nakaputing blouse at may dalang bag. "Kuya, paakyat po sa Sitio Luntian." Hindi niya alam kung bakit, pero may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Hindi niya napigilan ang sarili, tumango na lang siya. "Sige po, sakay na." Tahimik ang babae, tahimik rin ang daan. Ngunit sa gitna ng biyahe, biglang bumigat ang manibela. Parang hindi siya makakabig ng maayos. Sa rearview mirror, tiningnan niya ang babae, nakatitig ito sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng tricycle, napansin niyang wala itong anino. Kinilabutan siya. "Ma'am, pasensya na ha. Bababa po sana ako para tingnan lang yung gulong." Ngunit bago pa siya makababa, may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. "Hindi mo na kailangan. Malapit na tayo." "Malapit saan?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang babae at sa ngiting iyon sumungaw ang mahahabang pangil. "Sa dulo ng daan." Biglang nabalot ng ulap ang paligid. Ang kalsada ay nag-iba. Hindi na sementado. Tila lumang lupa na may mga bakas ng kuko. May mga aninong gumagapang sa gilid. Sa langit, hindi na buwan ang nandoon, kundi isang pulang mata na nakatingin pababa sa kanila. "Bakit mo ko sinasama rito?" sigaw ni Tonyo. "Dahil ikaw ang pinili ng trike at kailangan mong pumalit." "Pumalit saan?" Mula sa loob ng sidecar, isang liwanag ang lumabas. At sa loob nito, nakita ni Tonyo ang maraming kaluluwa. Nakabitin sa kawad ng kuryente. Ang iba ay nakaupo sa bangketa habang umiiyak. Ang ilan ay natutulog sa loob ng tricycle na tila wala ng laman ng mata. Biglang huminto ang tricycle sa gitna ng isang lugar na walang pangalan. May mga putol na poste,
puno ng alkitran at isang lumang karatula na halos purado na ang nakasulat. Pero mababasa pa rin ng kaunti. Maligayang pagdating sa bayan ng wala na ang dulo. Sa harap niya, lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Isang lalaking tila pamilyar, may bigote at ang mata'y wala ng liwanag. May hawak itong lumang manibela. Kuya Lando? Tanong ni Tonyo, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Lando, pero ngayon, hindi siya mukhang tao. Ang balat niya'y parang lumang kahoy at ang kamay niya'y may bakas ng tanikala. Ikaw na, Tonyo, ika'y susunod. Mula sa lupa, tumubo ang bakal na tila trangkahan. Pumilipit ito sa tricycle at sa isang iglap, naramdaman ni Tonyo na hindi na siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay parang naging bahagi ng makina. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit na sa manibela. Bakit? Ako? Tinig niya'y lumalalim. Dahil ikaw ang pumili. Pumara siya at huminto ka. Lahat ng humihinto, nagbabayad. Tumawa ang babae sa likod. Tawa ng tagumpay, tawa ng gutom na matagal nang hindi napapawi. Mula sa kawalan, muling dumaan ang jeep. Hindi tumigil. Pero naramdaman ni Tonyo na isa-isa nang sumasakay doon ang mga nawawalang kaluluwa. Isa na siya ngayon sa mga iniwan para maghintay ng bagong kapalit. Kinabukasan, sa bayan ng San Roque, isang lalaki ang lumapit sa waiting shed. Galing siya sa bayan at pauwi sa kabilang sityo. Doon niya nakita ang isang tricycle na nakaparada. Kuya, pasakay po. Tahimik ang driver. Hindi tumitingin. Pero bumukas ang pinto ng sidecar. Sumakay ang lalaki. Hindi alam na simula na pala iyon ng kanyang huling biyahe. Sa isang bahay sa bayan ng San Roque, si Aling Rosa ay muling nag-aabang ng balita. 5 araw na mula nang hindi na muling umuwi ang anak niyang si Tonyo. Sinubukan na nilang magtanong sa mga kapwa driver, tumawag sa barangay at nagpa-blotter sa pulisya pero walang nakakakita, walang saksi at parang naglaho na lang ito sa hangin. Tonyo, anak, nasaan ka na ba? Hikbi niya habang hawak ang lumang rosaryo ng kanyang yumaong asawa. Samantala, sa kabilang bahagi ng Sitio Luntian, isang batang lalaking nagngangalang Helo ang naglalakad pa uwi matapos makisagap ng signal sa kalsadang malapit sa bukid. Gabi na at wala siyang flashlight. Ang gamit lang niya ay ang mahinang liwanag ng kanyang cellphone. Paglampas niya sa waiting shed, napalingon siya sa isang tricycle na nakapark sa ilalim ng isang punong akasya. Maliwanag ang headlight, umaandar ang makina, pero walang tao sa paligid. Lumapit si Gelo, nagtaka. Kuya, walang pasahero? Nang sumilip siya, may isang driver sa loob, nakayuko, walang imik. Akala niya natutulog lang. Kuya, baka gusto mong patayin mo na makina mo. Naka-idle lang sayang gas. Biglang gumalaw ang sidecar. Sa loob nito, may isang babae na nakaupo, maputla, pawisan, at tila laging nakangiti. Napaatras si Jello. Kuya, sinong kasama mo? Walang sumagot. Lumamig. Ang hangin at ang mga damo sa paligid ay tila gumagapang pataas sa gulong ng tricycle. Ang makina ay biglang umingay ng malakas, halos sumigaw. Mula sa sidecar, unti-unting lumabas ang babae, nakayuko habang hinihila ang bag nito na may tumutulong likido. Gelo, tawag ng babae. Pepo, kilala niyo po ako? Huwag kang tatakbo, naghihintay kami sa'yo.
Napaatras si Helo pero nang lumingon siya sa daan, wala na ang kanyang pinanggalingan. Ang kalsada ay napalitan ng putik at ang mga poste ay pilipit, mistulang natutunaw. Sa kanyang likod, narinig niya ang tunog ng tumatalsik na kadena. Pagharap niya, naroon ang isang hanay ng mga tricycle, lahat pare-parehong may kakaibang anyo. Ang isa'y may gulong na apoy, ang isa'y yari sa buto ng tao, ang isa na may mga mata sa bubong nito. Lumapit ang isa sa kanila at sa loob nakita niya si Tonyo, ang kanyang ninong. Hindi ito kumikibo pero ang bibig ay nakabuka at tila may gustong sabihin. Ninong Tonyo, biglang nabuksan ang pinto ng tricycle. Isang kamay ang humatak sa kanya. Gelo, tumakbo ka, bulyaw ng tinig mula sa kawalan. Isang batang babae ang lumitaw mula sa likod ng puno, si Elsa. Hawak ang maliit na lampara na may hugis ng mata. Sa bawat sindi nito, naglalaho ang mga tricycle sa paligid. "Sino ka?" sigaw ni Gelo, "Kaibigan. At ikaw, dapat hindi pa narito. Hindi ka pa pasahero." "Anong ibig mong sabihin?" Kinuha nila si Tonyo para palitan ng lumang tagapagdala. "Ikaw ang susunod." "Bakit ako?" "Dahil tumigil ka. Lahat ng humihinto sa tawag ng trike nawawala. Pero may isa kang pagpipilian." Naglakad si Elsa papunta sa waiting shed. Sa ilalim nito may nakaukit na pangalan. Mga nawawala ang nakalagay: Tonyo, Lando, Jaime, Beth, Rico. At sa pinakababa, Gelo, nakabinbin. "Hindi pa tapos ang oras mo. Pero kung mananatili ka rito, tuluyan ka ng mapapabilang." Bumalik ang mga anino sa likod ni Elsa. Tumayo roon ang babaeng pawisan, duguan ng damit. Pero ngayon ay umiiyak. Lumapit ito kay Gelo at inabot ang bag. "Isoli mo ito." Dala ng bawat pasahero ang kanilang dahilan. Tinanggap ni Gelo ang bag. Mabigat ito, parang may laman na bato. Pinuksan niya at sa loob nito ay isang lumang litrato ni Tonyo kasama ang kanyang nanay. Nandoon din ang driver's license at isang maliit na notebook na may nakasulat: "Kung babalik ka, magdala ka ng liwanag. Kung ikaw ay pipili, maging daan, hindi pasanin." Napalingon si Gelo. Nawawala na si Elsa. Nawawala na ang babae. Ang tricycle ay muling naging tahimik. Sa kanyang kamay, ang lamparay nagliyab. Muling bumalik ang daan. Naroon na ang poste. Naroon na ang mga kabahayan. Ngunit ang waiting shed ay wala na. Naglakad siya pauwi, hawak ang bag ni Tonyo. At mula sa malayo, may tricycle na muli na namang umaandar. Sa rutang walang direksyon at sa kalsadang walang hangganan. Kinabukasan, pagputok ng araw, agad na nagtungo si Gelo sa bahay ni Aling Rosa. May kaba sa dibdib, tangan-tangan ang bag na nakuha niya mula sa kakaibang biyahe kagabi. Pagkatok pa lang niya, agad bumukas ang pinto at lumabas ang matandang babae na tila hindi na natutulog. "Aling Rosa, ako po si Gelo. Driver po ako sa kabila. Si Tonyo, nakita ko po." Napahawak sa dibdib ang matanda, nanginginig. "Anak ko, nasaan siya?" "Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero eto po ang mga gamit niya." Inabot ni Helo ang bags. Nang mabuksan ito ni Aling Rosa, napatulo ang luha nito. Hinaplos niya ang litrato, ang lisensya at ang maliit na notebook. Binuksan niya ito at binasa ang sulat. "Nanay, kung sakaling mawala ako, huwag ka nang maghanap.
Huwag kang lalapit sa shed. Huwag mong sundan ang trike. Pasensya na, Nay. Hindi ko ito pinili, pero ako ang napili. Napaupo si Aling Rosa. Tanging luha at dasal ang kanyang naging tugon. Samantala, si Jello ay nagdesisyong bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang mga multong tricycle. Pitpit niya ang lampara ni Elsa. Gabi na naman, pero ngayon may dala siyang baril ng liwanag, isang lumang flashlight na nilagyan ng espesyal na langis mula sa lampara. Sabi ni Elsa, kapag pinagsama ang liwanag ng puso at alaala, mabubuksan ang daan pabalik. Habang papalapit siya sa waiting shed, unti-unting bumigat ang hangin. Ang mga poste tila naninilip, ang lupa parang humihinga. At mula sa dilim, sumulpot na naman ang pamilyar na tricycle, age 17. Gelo. Tinig ng babae, ngunit hindi na siya umatras. Hindi mo na ako madadala. Hindi ako pasahero. Ako ang liwanag. Inilawan niya ang tricycle gamit ang lampara. Umatras ito, umusok, sumigaw. Mula sa sidecar, nagsilabasa ng anino, isa-isa, mga kaluluwang nabitag sa ilalim ng trick. Naroon si Lando, si Jaime, si Beth, at si Tonyo. Ninong, Gelo, anak, hindi mo dapat sinundan. Hindi. Kailangan kang makabalik. Kailangan mong bumalik kay Nanay Rosa. Ngunit umiiling si Tonyo. Hindi na ako makakabalik. Pero ikaw, may oras ka pa. May isang paraan. 100 lang palabas. Mula sa kanyang bulsa, inabot ni Tonyo ang isang maliit na susi. Ito ang susi ng trike. Kunin mo. Patakbuhin mo ito. Ibalik mo sa shed. Pag narating mo ang simula, pitawan mo. Pero huwag kang lilingon. Napakapit si Gelo sa lampara. Paano ang iba? Sila? Maibabalik ba? Hindi lahat. Pero kung maibalik mo ang trike sa umpisa ng ruta, mapuputol ang siklo. At ang huling sakay, ang huling pasahero ay maaaring palayain. Pilit na pumasok si Gelo sa trike. Ang loob nito ay puno ng usok, ng sigaw, ng alaala ng mga nawala. Nang maisaksak niya ang susi, biglang lumiwanag ang buong paligid. Ang tricycle ay umarangkada na parang may sariling buhay. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa shed, nagsimula nang pumasok sa isip niya ang mga boses ng mga kaluluwa. Tulungan mo kami. Pauwiin mo kami. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Huwag mo kaming kalimutan. Sa harap niya, unti-unting sumisikat ang araw. Pero hindi ito normal na liwanag. Kulay kahel, parang apoy na tubig. Ramdam niya ang init at bigat. Nang marating niya ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, huminto ang trike. Nasa harap niya ang luma, sirang waiting shed. At sa gilid nito, isang batang babae, si Elsa. Jello, oras na. Heto na ang trike. Ngumiti si Elsa. Kapag iniwan mo yan dyan, hindi na ito makakakuha ng bagong sakay. Pero may kapalit. Ano? Tandaan mo lang, ang sino mang nagbigay liwanag, maaring mawalan ng sarili niyang landas. Inilapag ni Gelo ang susi sa sahig ng shed. Tumalikod siya, nagsimulang lumakad. Ngunit sa likod niya, isang tinig ang sumigaw. Gelo! Boses ni Tonyo. Malinaw, malapit, napahinto. Siya, nanginginig. Huwag kang lilingon, sabi ni Elsa. Mahina. Gelo, tulong. Napapikit siya. Mga luhay bumagsak, ngunit pinilit niyang humakbang. 1, 2, 3. Pumigat ang kanyang katawan. Ang paligid ay nagdilim. Ang shed
ay nagsimulang gumuho. Pagharap niya muli, wala na si Elsa. Wala na ang shed, wala na ang tricycle. At sa kanyang kamay, naiwan ang lumang lisensya ni Tonyo. Pero ngayon, may bago ng litrato. Larawan ni Gelo. Ilang araw ang lumipas, mistulang nagbalik sa normal ang bayan ng San Roque. Wala nang mga ulat ng nawawalang driver. Wala nang multong tricycle sa kalsada. At ang waiting shed ay na-demolish ng mga tauhan ng barangay matapos ang ulat na ito raw ay delikado na at may lumang kaso ng aksidente. Ngunit may ilang matatanda na nagsasabing hindi dapat iyon ginalaw. Sa bahay ni Aling Rosa, isang lihim na pag-asa ang bumalot sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng lumang altar, may kumatok, mahina, marahan, parang may pag-aatubili. Pagbukas niya ng pinto, walang tao, pero may iniwang maliit na sobre sa paanan niya. Pinuksan niya ito at sa loob ay ang lumang lisensya ni Tonyo. Hindi na ito kay Gelo. Ibinalik na sa orihinal nitong larawan. Nandoon din ang larawan nilang mag-ina at isang sulat kamay ni Tonyo. Nay, salamat sa dasal mo. Kung hindi mo ako ipinaglaban, hindi ko makikitang muli ang liwanag. Hindi na ako makakauwi, pero ligtas na ako. Patawad sa lahat. Mahal kita. Napaluhod si Aling Rosa, niyakap ang sobre at taimtim na nagdasal. Samantala, sa likod ng lumang eskinita sa Sitio Luntian, isang batang babae ang nakaupo sa sirasirang bangko. Si Elsa. Sa harap niya ay isang lumang notebook, bukas ang mga pahina. Isa-isa niyang sinusulat ang mga pangalan. Tonyo, Palaya Beth, Palaya Lando, Palaya Gelo. Wala sa listahan na pahinto siya. May kunot sa noo. Nasaan na siya? Muling umihip ang malamig na hangin. Tumayo si Elsa at mula sa anino lumitaw ang isang nilalang. Itim ang katawan, walang mukha at may mga aninong gumagapang sa likod nito. Bata, bulong nito. Hindi lahat ay ligtas. Alam ko, sagot ni Elsa. Pero isa lang ang hinahanap ko. Yung bagong tagapagdala, hindi siya dapat mapasa kamay ninyo. Siya ang ilaw. Tumawa ang nilalang. Ang ilaw ay laging nauubos. Lalo na kapag pinilit manatili. Biglang nawala ang nilalang at naiwan si Elsa sa dilim. Sa kabilang banda, sa isang bayan sa katabing probinsya ng San Ildefonso, isang bagong driver ang nagsimulang mamasada. Bagong lipat lang siya, tahimik, mahiyain, hindi palaimik. Ang pangalan niya, Gelo. Ang kanyang tricycle, luma ngunit maayos. May simpleng disenyo, walang pintura, pero may isang kakaibang dekorasyon sa loob. Isang maliit na lampara na hugis mata, nakasabit sa rearview mirror. Marami ang nagsasabing mahusay si Gelo magmaneho. Laging tama ang sukli. Hindi naniningil ng sobra. Pero may kakaiba sa kanya. Kahit anong init ng araw o lamig ng gabi, hindi siya pinapawisan. At sa salamin ng tricycle, wala siyang anino. Minsan, isang pasaherong lasing ang sumakay sa kanya bandang 11:00 ng gabi. Bossing, hatid mo nga ako sa bukana ng tabing kalye, doon sa lumang bodega. Tahimik lang si Gelo, tumango. Habang tinatahak nila ang madilim na daan, napansin ng pasahero na lumalamig ang paligid. Tumingin siya sa salamin. Bossing, may kasama ba tayong isa pa? Tahimik si Gelo. Paglingon ng pasahero, nakita niya ang isang babaeng pawisan sa likod. Nakatingin sa kanya, duguan ang nangiti.
may pangil ang bibig. Baba mo na. Bulong ni Gelo, mahina pero mariin. Anong? Baba mo na. Nagulat. Ang pasahero mabilis na bumaba at halos gumulong sa putikan. Pagtingin niya pabalik, wala na ang tricycle. Wala na rin ang babae. Kinabukasan, ikinuwento niya sa mga tanod ang karanasan. Pero nang bumalik sila sa lugar, wala ni anino ng tricycle. Sa lupa, may naiwan lang na marka ng gulong. Paliko, paikot, pabalik. At isang lumang notebook na may isang bagong pangalan, Eduardo, nakaalis. Sa ilalim nito, ang bagong linya na sinulatan ng maliliit, mabilog na letra. Gelo, tagapagbitaw. Sa kalagitnaan ng isang gabi, sa barangay ng San Ildefonso, muling tumambad ang kakaibang lamig sa hangin. Sa isang eskinita, malapit sa palengke, may isang batang lalaking umiiyak habang takot na takot. Si Nico, 9 na taong gulang. Nawawala raw ang kanyang kapatid, si Pia, mula nang sumakay ito sa isang tricycle na may kakaibang ilaw at walang plaka. Narinig ni Gelo ang bulong-bulungan. Tahimik siyang nagmasid. Habang ang mga tanod ay naglalakad-lakad sa paligid, siya na may pumunta sa likurang bahagi ng palengke. Doon, nakita niya ang isang marka ng gulong. Hindi pa tuyo ang putik. At sa tabi nito, isang pulang laso na tila galing sa buhok ng bata. Kinuha niya ito. Pia, sumakay si Gelo sa trike. Isinabit niya ang laso sa lampara. Pumikit siya sa kamahinang binulong. Isa pa. Muling nagliwanag ang lampara at sa isang iglap, bumalik ang tricycle sa daang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Tangkit, kalsadang ito ay binuo mula sa alaala ng mga nawala. Mga lugar na hindi na matatagpuan sa mapa. Mga kaluluwang nilamon ng gabi. Sa dulo ng kalsadang iyon, naroon ang isang matandang gusali. Mula sa loob nito, naririnig ang iyak ni Pia. Ngunit bago pa man makapasok si Gelo, hinarangan siya ng mga nilalang na wala ng anyo. Itim, walang mata, puro bibig na nakanganga. Wala ka ng kapangyarihan, sabi ng isa. Isa ka na sa amin, dagdag ng pangalawa. Hindi sumagot si Gelo. Kinuha niya ang lampara at inilawan ang kanilang mga mukha. Ang mga nilalang ay nagsigawan, umatras, natunaw sa liwanag. Lumusot si Gelo at tinakbo ang daan papasok. Nakita niya si Pia nakatali sa gitna ng isang bilog na may mga simbolo. Lumapit siya, pinunit ang mga tali at pinuhat ang bata. Tapos na to, pauwi na tayo. Ngunit sa kanilang paglabas, muling nagpakita si Elsa. Hindi na bata. Ngayon, tila dalagang may matang puno ng liwanag at lungkot. Gelo, salamat. Pero oras mo na. Alam ko, ngumiti si Elsa. Ang tagapagbitaw ay kailangang lumisan para makalaya ang lahat. Inabot niya kay Gelo ang notebook. Isulat mo ang pangalan mo. Hawak pa rin si Pia sa isang braso, pinuksan ni Gelo ang huling pahina ng notebook. Kinuha ang lumang lapis na ginamit ni Elsa. Gelo, palaya. Sa mismong sandaling maisulat niya ito, lumiwanag ang paligid. Ang buong daan, ang trike, ang gusali, lahat ay naglaho na parang usok. Ang mga aninong nilalang ay napunit at ang buong espasyo ay nagbago. Naging liwanag, naging katahimikan. Si Pia ay nakita kinabukasan sa may waiting shed. Nanginginig pero ligtas. Wala na ang tricycle.
wala na rin si Gelo. Ngunit sa mga panaginip ng mga batang saksi, isang lalaking nakangiti ang dumadalaw, laging sakay ng tricycle, palaging may dalang lampara. At sa huling pahina ng notebook na naiwan sa simbahan ng San Roque, isang bagong linya ang lumitaw, liwanag, nagwagi. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isang nakakakilabot na kwento dito sa ating channel. Huwag ninyong kalimutang i-like, share, comment at subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pa nating mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Ako ang inyong tagapagkwento. At hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing.